Mga kababayan, umaatikabong naman muli ang posibilidad ng salpukan sa Senado. At makikita po natin, umiinit ang bangayan at mga sagutan sa mga pagpapahayag sa grupo po nila Itbulaga, Tito Sotto at nila Ping Lacson na ngayon po tinatawag na mga special agents at special operators para sa Malacanang, para kay Marcos Jr. at kay Romualdez. At versus dito po sa mga tinatawag na Duterte-aligned senators. No? At the height sa bangayan na ito, sa sentro na ito, ay si Senator Rodante Marcoleta. And of course, pumipitik din po si Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Chis Escudero. Ayan. Wala na pong nagaganap na mga matutuwid at mga makabuluhang legislative actions. No? Even ang budget deliberations po para sa 2026 ay nagkakaroon na rin po ng panganib na posibleng hindi ito matatapos hanggang December kung ganito po ang mangyayari sa tumitinding mga bangayan within the Senate and between the Senate and the House of Representatives. No? Kagabi po nagpatutsada si Senator Ping Lacson sa kanyang X account or Twitter, dating Twitter na ngayon ay tinatawag na X account. At ang sinasabi niya na dapat daw pakalmahin ang nyaw-nyaw na pusa sa ground floor at ang nakakabwisit na aso na tumatahol sa second floor. Medyo cryptic medyo may papitik at may coded ang style ng kanyang messaging, pero alam natin ang sinasabi niya kung sino ang kanyang tinutukoy nito ni Senator Pinky Lacson. Pinky talaga. Si Senator Miriam Defensor Santiago po nagtawag sa kanya na Pinky Lacson, nang nabubuhay pa si Senator Miriam Defensor Santiago. For whatever reason, the great Senator Miriam Defensor Santiago may had, siya lang po nakakaalam noon bakit tinatawag niyang Pinky Lacson, si Senator Lacson. Mga kababayan, ang tinutumbok ni Senator Lacson ng nyaw-nyaw na pusa sa ground floor ay itong tinatawag nilang weirdo or eccentric na kongresista na batang-bata, 26 years old lang. Anak ito ng magiting at magaling na kongresista na namatay na mayapa na, pumanaw na itong si Congressman Elpidio Barsaga. Anak po niya si Congressman Kiko Barsaga. Only 26 years old. At ito po ay nabilong sa tinatawag na Gen Z, Generation Z. Ito yung mga woke at mga pambihira ang henerasyon at kultura nila. No? So tinatawag siya ni Senator Ping Lacson na nyaw-nyaw na pusa sa ground floor. So ibig sabihin po, ito yung House of Representatives. Sapagkat pinuna at pinupuna ni Congressman Kiko Barsaga ang pagiging tuta at utusan ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. na style na ginagawa ni Tito Sotto at ni Ping Lacson sa Senado. May punto naman itong batang kongresista na sabi nila weirdo, pero sa akin, it's normal na magkaroon ng mga ganyang style ng pagkritiko, pero hindi po karaniwan na may bumabatikos sa kapwa mambabatas dahil hindi niya ino-observe ang tinatawag na tradisyon ng so-called interparliamentary courtesy. Pinipitik niya at pinupuna ni Congressman Kiko Barsaga ang mga halatang the moves ni Ping Lacson at ni Tito Sotto na nagsisilbi para pagtakpan at i-cover up ang mga revelations at posibilidad ng mga testimonya na magdudugtong at magtuturo sa pagiging mastermind ni Marcos at ni Martin Romualdez sa kahindik-hindik at karumaldumal na krimen ng pandarambong at malawakang pagnanakaw sa kabanang bayan na nabuksan dahil dito sa 1 trillion pesos or more na massive plunder, pandarambong sa flood control projects sa ilalim ni Ginoong Marcos. So pinupuna at kinokomentaryuhan ni Congressman Kiko Barsaga from Cavite. I think he is from Dasmariñas, Cavite. Si Kiko Barsaga
At sinasabi niya, ang kaya lang daw ni Ping Lacson at ni Tito Soto na pitik-pitikin ay ang mga kagaya ng mga diskaya na kontraktor, yung mga kagaya lang ni Bryce Hernandez at nila Alcantara na lumalabas ngayon na parang bahagi ng isang scripted maneuver para magkaroon ng tinatawag na labo-labo, damay-damay at dugtong-dugtong na style ng investigasyon upang hindi po mailantad ng lubusan na ang pasimuno talaga nitong mga flood control projects na ito ay si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, no? What more could you say kung ang anak mismo ng presidente na isa ding kongresista sa pagkatao ni Congressman Sandro Marcos ay involved din po dito sa Ilocos Norte na mga proyekto na nagkakahalaga po itong 5 flood control projects na wala pang isang taon, wash out, walop, wala na. Sa Ilocos Norte, proyekto ni Sandro Marcos, 1.7 billion pesos ang halaga lahat. At ang kontraktor, walang iba, kundi mismo ang mga Diskaya Company, no? Medyo maingay ang bunganga ng mga tao sa baba ko. Pumapasok, siguro pwede nilang geng masabihan yan. Talagang pasok na pasok ang ingay nila kasi nasa community po nakatira sila ka Eric, no? Nasa area po tayo ng tinatawag na squatter. Kaya po ang aking recording ng video natin ay umaabot dito ang bunganga ng mga nagmamaritisan sa paligid ng bahay namin. Sinarado nilang ging yung isang pintuan, hindi kami nagbukas muna ng pangpamalik. Ayan. Wait lang at bubuksan lang natin ito. Dahil pumapasok yung ingay ng bungangaan. Na-distract tuloy si Ka Eric. Ano? We're talking about dito sa cryptic message na inilabas po ni Senator Ping Lacson. No? Dapat daw kontrolin na at bulabugin itong pusa ng yaw-yaw. Thank you lang, ging. Ang yaw-yaw daw dyan sa may lower house. Walang iba yan si Congressman Kiko Barsaga yan. At dapat din daw patigilin na ito at kunin na ang isang asong nang bubwisit. Annoying ang term niya. The annoying dog at the second floor. Ang tinutumbok nito si Senator Marcoleta. Dahil kinukontra ni Senator Marcoleta ang style ni Ping Lacson na habang nagkakaroon ng investigasyon, nagpapalabas po siya ng mga opinyon at mga persepsyon na dapat hindi po maganda yon sapagkat kung ikaw ang namumuno ng sensitibong komitiba na nag-iimbestiga, you should put a hold and you should control your emotions and your reaction kung kakayanin mo para maging objective ka at impartial. At the same time, level-headed at patas ng iyong pagdadala at pamumuno sa mga tinatawag na investigasyon. Ang may malakas na loob po na lantaran at harap-harapan na binabangga at pinupuntuhan siya ni Senator Marcoleta laban sa kanya ay kay Ping Lacson. At si Senator Marcoleta ang malakas ang loob kaya tinatawag niya ngayon na the annoying dog at the second floor. Annoying, nakakabwisit. So nabubwisit si Ping Lacson kay Senator Marcoleta at nabubwisit din siya kay Congressman Kiko Barsaga. Ayan po ang dahilan kung ikaw ay mangyayari talaga yan kung mayroon kang mga bagahe. When you carry baggage of personal interest and personal commitment and compromise. Alam po natin na gustong-gusto ni Ping Lacson makuha yung Senate Blue Ribbon Committee para maka-grandstanding sa dyan, makaporma, makabida. Napunta po yan sa unang bahagi sa kay Senator Marcoleta, new fight senator, baguhan, bagito sa tingin niya, bagamat abogado at mas matalino at mas magaling naman sa kanya, si Senator Marcoleta. Subalit, they don't have the numbers yet, no? Or they do not had the numbers yet 1 month ago or 3 weeks ago, kaya napunta kay Senator Marcoleta. Pero na magkaroon po ng iskandalo at alingas-ngas laban kay Senator Joel Villanueva, Senator Chis Escudero at Senator Jingo Estrada, nakapagmaniobra si Marcos.
at sila Romualdez, kaya naipasok po nila itong tinatawag na the Senate Kudeta, kung saan ay natanggal bilang Senate President si Senate President Chis Escudero sa aligasyon na involved din siya sa pangungutong daw sa flood control projects at iba pang mga patong as per revelation nitong controversial figure na galing po sa DPWH na si Yusek Bernardo. And then, siyempre, kasama dyan na tinanggal din si Marcoleta. So, dalawa sila po ang unang tinira ni Marcos at Romualdez. Si Marcoleta bilang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson at si Senator Itbulaga Tito Soto naman ang pumalit kay Chis Escudero at si Ping Lacson ay nailoklok sa paborito niya at talagang pinaglalaway-lawayan niya na komitiba itong Senate Blue Ribbon Committee. So dahil dyan, may compromise. Mayroon siyang naikomit sila. Si Tito Soto at si Ping Lacson, may mga naikomit sila kay Marcos at kay Romualdez. And what is that? Obviously, na dapat ay lumabas na si Saldico lang, ang mga sindikato ng DPWH lang, at mga kriminal na contractors ang may sala dito sa flood control projects na 1 trillion pesos na pinagnanakaw at pinagdarambong. At dapat hindi lumabas na may dahilan upang singilin at pagbayarin ng taong bayan bilang mga mastermind. Si Martin Romualdez at pati si Bongbong Marcos Jr. So the cover-up scheme and the cover-up script of play of politics ay talagang ginampanan ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Kaya hindi naman po katakataka na sila ay binabanatan ng mga netizens, no? Binibira sila sa social media at ang tawag sa kanila mga special agents ng Malacanang at mga tagapagtaguyod ni Martin Tambaloslos. Ang medyo vocal talaga na pinipitik sila regularly, itong si Tito Soto at si Ping Lacson, itong si Congressman Kiko Barsaga sa House of Representatives at itong si Senator Marcoleta. Kaya tawag ni Ping Lacson sa kanila na bubwisit daw siya sa asong buwisit at sa pusang nyaw-nyaw ng nyaw-nyaw. Kasi si Kiko Barsaga, ang kanyang style po ay kinukulit. Sabi niya, halimbawa pag bumira siya, itong mga special agents ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. sa Senado ay nagkalat na naman. Nyaw, 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 nyaw. kaya ganyan po ang kanyang parang moniker, ang kanyang pangkulit, no? Ang kanyang tagline sa kanya, si Kiko Meow Meow. Pero ay pang-asar yun, pangkulit niya yon. Gen Z nga, di ba? Si Senator Marcoleta is speaking no nonsense, no? Tinatawag talaga niya si Ping Lacson. When you are giving an opinion as a chairperson of this committee, investigation will now become suspect na hindi tayo objective. We need to be impartial and objective always. Ay sabi ni Ping Lacson, bakit? Gusto mo bang agawin? Are you doing a grandstanding to steal the show? Sabi ni Senator Marcoleta, no. I'm invoking my right as a member of this committee na at bilang senador, napunahin ko ang hindi ka nais-nais na mga ginagawa mo bilang pinuno ng komitibang ito.